Magandang araw po mga kababayan, mga ka-people, mga charity viewers. Belated Merry Christmas and Happy New Year. Mga kababayan, kumusta na po kayo? Kumusta po yung Pasko nyo? Kumusta po yung New Year? So kami ay nakabakasyon, nakarelax kasama ang mga pamilya. So masaya din ako mga kababayan kasi nakasama ko yung anak ko sa Pasko at sa bagong taon. So ayan, nandito siya ngayon, si Terence. So thankful ako kasi first time nangyari na magkasama kami sa Pasko at saka bagong taon, kasi kadalasan Pasko ko lang siya makakasama at sa lola niya siya mag New Year at saka sa mama niya. So ngayon patagal-tagal yung samahan namin o celebrate na magkasama kami. So masaya ako mga kababayan. Siyempre masaya din ako sa mga naging bahagi sa sa buhay ko noong nakaraang taon 2025. Gusto kong pasalamatan po ang lahat ng sumusuporta sa akin, lahat na naging bahagi, sa mga charity viewers, siyempre sa lahat ng sponsors. Gusto kong pasalamatan. Siyempre, unang-una si God at saka yung mga tao na ginamit niya para maraming matulungan na mga kababayan natin. Thank you so much. Siyempre kay Sir Paul, kay Tita Redemption, Tita Luisa, kay Mama Linang Madrid, maraming salamat. Kay Ma'am Evelyn, kay Ma'am Joy, kay Ma'am Cara, at sa lahat-lahat po ng mga sponsors, mga nagpadala ng package. Maraming salamat po sa inyong lahat mga kababayan, sa mga laging nanonood. Thank you so much. Hiling ko lang na sana po hindi kayo magsawa na sumuporta sa akin at sa buong PB team. Maraming salamat sa inyong pagmamahal. Ngayon nga ay hatid ko yung ayan si Terence. Hatid ko siya ngayon. So ang gusto ko lang sabihin sa iyo, mag-aral kang mabuti. Sana maabot mo yung pangarap mo sa buhay. So lagi ko sinasabi, nandito lang ako para sa iyo, sa mga pangangailangan mo. Huwag ka lang mahiya magsabi sa akin. So nandito lang ako palagi. Gusto ko lang pala pasalamatan ng nagbigay pinansyal para sa kanya pamasko at saka yung mga gamitin niya sa mga gamitin niya sa school. So ayan, nagbigay po si Tita Redemption ng 5,000 at saka si Mama Eileen ng 5,000. So ang binigay ko sa kanya is 5,000. 5,000 na tama? 5,000 yung binigay ko sa kanya. Asan yung 5,000? Ayan. Yung 5,000 na sa kanya. So yung 5,000 na sa akin pa. Kasi ayokong magastos niya agad yung 10,000. So nasa akin pa yung 5,000. Ibibigay ko sa kanya or ibibili ko ng gamit para sa kanya sa susunod na malapit na kasi yung tawag nito, yung bakasyon, no? Bakasyon. So yung ang binigay ko sa kanya ngayon is ayan yung binigay ni Tita Redemption. So gagamitin mo yan ngayong graduation mo. So kung meron kulang, magsabi ka lang sa akin kasi malapit niya yung graduation niya po mga kababayan. Ang graduation niya sa elementary, grade 6, no? Malapit na. So kung may mga kailangan kang bilhin, yan, gamitin mo yan mga kababayan. So humingi din siya sa akin ng tawag nito, bisikleta. Andito yung bisikleta, binigay ko na yung bisikleta ko sa kanya. Luma na to pero magagamit pa naman. So hanggang masira, saka na tayo bibili ng bago. Ayan bisikleta, ayan yun. Sa akin pong bisikleta na yan, matagal-tagal na rin yan. So, hindi ko naman nagagamit. So papagamit natin sa kanya kasi humingi siya sa akin ng bisikleta noong kaarawan niya. So hindi ko pa nabigay kaagad kasi pinaayos ko pa sa yung tiningnan ko, wala pa namang sira. Kaya ayan, dinala ko na rito.
Yan, may magagamit na siya na bisikleta. Pag masira na yan, saka na tayo bibili ng bago. Ha? Ayan, pag masira. Sa ngayon, ayan, pagtiisan mo muna yan. Kasi, matibay pa naman yan. Tagal-tagal pa yung sa alagaan mo lang mabuti. Yan mo ng mga grasa. Basta huwag mong ibubundol-bundol kung saan. At saka mag-ingat ka, magbisikleta, huwag kang mag-bike o magpatakbo dun sa mga maraming sasakyan. Dapat dun ka lang sa walang sasakyan maglalaro ng bike. Ha? Safety first, dapat nasa gilid ka lang palagi. So pag marami nang, huwag ka nang sasabay sa mga barkada mo na doon sa highway. Doon ka na, kapag sanay ka na talagang magbike, doon mo na, pwede ka na doon sa highway. Pero pag sa ngayon, kaka-umpisa mo lang, o ano mo lang, yung nag-train ka pa, o dapat doon sa walang tao. Marunong naman siya magbike pero hindi pa talaga yung tinatawag natin na sanay na magbisikleta. So, kailangan pa niya magsanay para pwede ka nang sumabay sa mga yung kaklase o kabarkada. So, ayan. Musta naman yung pag-aaral? Okay lang. Okay lang. Mabuti naman. Ayan. At saka nakita ko naman yung grades niya, matataas naman yung mga grades niya. So pag-iigihan mo pa, i-maintain mo, mas matataas pa doon yung grades mo. So iwasan mo yung mga bagay na makasisira sa pag-aaral mo. Unahin mo talaga yung pag-aaral bago yung mga laro. Basta priority mo lang yung pag-aaral mo para meron kang magandang kinabukasan. So, ayan. Huwag mo nang pabayaan. Pag-aaral talaga, unahin mo talaga yung pag-aaral. Huwag kang magpadala sa barkada, bisyo. Iwasan mo talaga yan. Para pagdating panahon, mayroon kang magandang kinabukasan. Ayan. Grabe, ang init dito po mga kababayan. Kakauwi lang namin. Or, karating lang namin dito. So, ayan, namasyal pala kami doon sa pinasyalan ni Sir Paul doon sa pamilya na Tisalona family. Sa pinasyalan niya sa Camp Sabros, doon kami namasyal din. Ayan. Sumakay kami ng zipline. Nag-enjoy ka ba doon? Opo. Ano yung pinaka-experience mo doon na hindi mo malimutan? Exciting siya at makaka-nervous. Nakakatakot, no? Opo. Yung zipline. Ayan. Ayan po mga kababayan. Siyempre kasama ko family ko. Sila mama at papa. Kasama ko doon. So hindi ko na sila pinasakay ng zipline. Sila mama at papa. Kasi baka doon na himatayin sa taas. Pamangkin ko nandoon rin kasama namin. So nag-enjoy naman na sila. First time nila makarating doon sa lugar. So inikot ko talaga sila mga kababayan doon sa tawag nitong lugar na Bansalan. Kasi may magandang tanawin doon. Nang sa ganun, ma-experience nila yung mga lugar na napuntahan ko na maganda. Hindi nila, maging memories din nila. Magandang memories na na-share ko sa kanila na naibahagi o yung magkasama kami. O ayun. Enjoy kami doon mga kababayan. Kahit na gabi na kami na uwi, pero ang saya-saya. Siyempre paminsan-minsan. So ulitin naman natin next year ang ganon na pamamasyal. So ibang lugar naman yung puntahan natin. And I hope na pagdating ng mga araw ay makarating ka rin sa Manila. Maisama kita kung makabalik man ako doon. So I hope na ma-experience mo din yung sumakay ng eroplano. No? Soon. Ayan, ma-experience mo din makarating na Manila, sa Luzon. Kasakay ka ng eroplano. At ayan, maranasan mo ba yung mga naranasan ko sa buhay. Siyempre, pag nag-aral kang mabuti, alam kong malalagpasan mo ang mga narating ko sa buhay. So,
Yun lang yung masasabi ko sa iyo na talagang pagigihan mo, aral mabuti, yun lang. Kasi alam kong kaya mo nagpasan mga narating ko, yung mga hindi, at gusto ko rin na yung mga pangarap ko sa buhay, ikaw yung tumupad. Mga dati na hindi ko natupad, so gusto kong matupad mo yung mga pangarap ko din. Ikaw na yung nakikita ko kasi na kaya mong tuparin yung pangarap ko, kasi dati sobrang hirap. So siyempre nintindihin natin yung mga magulang ko dati na hirap talaga sa buhay, so wala silang kaya na makapag-aral tayo ng tawag nito yung gusto natin na makamit. Pero ikaw, ayan, kaya mo yan. Basta nandito lang kami, nandito lang ako para sa'yo na nakasuporta palagi, ha? Ayan. So ayun lang siguro. Thank you so much sa mga inyong lahat talaga mga kababayan. Update lang tayo. So hindi ko pa alam kung kailan yung balik mission namin. Wala pang update. Antay lang ako ng update nila Sir Paul, kung kailan ang pagbabalik ng pag-mission namin. So ayan, ulitin ko, belated Merry Christmas and Happy New Year sa inyong lahat po mga kababayan. We love you all. God bless. Bye-bye.